hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, maglalaro tayo ng Mobile Legends. Ito sa Samsung Galaxy Tab A9 LTE. So itong ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. So pagdating sa Mobile Legends, nakakataka na hindi siya smooth. Since ano naman to, G99 siya, pero hindi smooth yung performance niya. Siguro ang main reason din dyan is RAM. 4GB lang kasi RAM nito, tapos ang liit ng storage, 64GB. So, ayun, nakakalaro naman tayo, pero hindi lang smooth ang performance niya dito sa Samsung Galaxy Tab A9 LTE. So, makakalaro naman kayo. Ayan. Meron lang mga frame drops from time to time. When it comes sa connection, tingnan nyo, stable naman. No lag naman tayo na-experience. No delay. Okay naman yung ating connection. So, next naman is COD. Lalaroin natin is Battle Royale and Multiplayer. Ito yung set nating settings. So, graphics medium at ang frame rate high. So, when it comes sa COD, nakakalaro naman tayo mga ka-J-Vlog. So, wala naman tayong experience sa force close na nangyari, kaya meaning playable naman siya. Expect nyo lang na hindi smooth ang performance niya. Ayan, meron mga frame drops from time to time, lalo na sa pag-rotate. So, ewan ko bakit ganito performance niya. Lalo na, yung chipset niya naman is G99. So, yan yung performance ng Tab A9 sa COD Battle Royale. So, ngayon ang ginawa ko mga ka-J-Vlog is nirefresh ko yung RAM niya. So, 4GB lang kasi RAM nito. So, nirefresh ko na siya. 1.8GB yung available na RAM. Kasi nung naglaro pala tayo kanina is nasa 700MB na lang yung RAM. So, nirefresh ko siya. At hopefully sa multiplayer ay okay na yung performance niya. So, yan din kasi yung reason kung bakit siguro nag-frame drop or hindi smooth yung performance niya. Dahil siyempre yung RAM ay mababa na available. So, tingnan natin sa multiplayer kung okay na siya. Kasi when it comes sa chipset, wala naman siyang problem. G99 is a good chipset siya lang for gaming. Magiging malaking effect yan pag yung RAM ay maliit for gaming. So, yan, check na natin yan. Pag sinabi ko kasing nakakapaglaro tayo mga J-Vlog, kaya nakakalaro tayo, tingnan nyo, walang force close. Yung meaning ng nakakalaro is, ayan, na-open siya, nakakapag-play, pero meaning hindi smooth yung performance. Ayan, no? So, manage your expectation na lang. Playable, pero hindi smooth. Dahil meron tayong mga frame drops na nangyayari from time to time, even sa multiplayer ng COD. So, ginawa ko na yung nirefresh ko na yung RAM. Meron pa naman available storage. Nung naglalaro tayo, hindi naman siya full storage. Dahil konti lang naman yung nalagay nating games din dito so far. Wala siyang Genshin. Hindi nga naka-full download resources nito eh. So, yan mga ka-J-Vlog. Playable, pero hindi po smooth ang performance sa COD multiplayer din. So, next is Farlight 84. So, laro tayo. Ito na lang yung set nating settings. So, graphics, smooth na lang. Frame rate high, resolution medium na lang. Ito na lang, yung default.
So pagdating sa Firelight 84, ayan, playable naman siya mga J-Vlog. Pero yun, sinet na lang natin siya sa default settings. Pero meron pa rin tayong na-experience na mga frame drops from time to time. Oh. Hindi siya ganun ka-smooth. So ayan, sa mga hindi na naman makaintindi, meaning ko ng playable is, ayan, nakakalaro tayo. Nakikita nyo naman walang mga force close. Meaning kasi nung hindi playable mga J-Vlog, yung hindi mo talaga na-open yung application, as in yung sa simula pa lang ay hindi na siya nagbo-boot, di ba? So ito, nakakalaro naman tayo, pero magandang term is hindi po smooth ang performance when it comes sa Firelight 84 kahit nasa default settings tayo. So pagdating sa Asphalt 9, surprisingly maganda ang performance na ni Samsung Galaxy Tab A9 LTE. So yun mga J-Vlog, nakita nyo ng gaming performance ng Samsung Galaxy Tab A9 LTE. Yun nga, nagulat lang ako sa performance niya kasi G99 yung chipset niya. Pero yung hindi maganda yung performance niya sa ML and COD. Hindi siya smooth, to be honest. Siguro naka-affect din yung RAM. Malit lang kasi yung RAM na itong tablet na ito mga J-Vlog. Although yung chipset niya is G99, is okay yan for gaming. Pero dito sa tablet na to is medyo naka-experience tayo ng mga few frame drops sa ML and COD. Pero don't worry, playable naman yung mga laro mga J-Vlog. Pero yung mga ibang games ay hindi ganun ka-smooth yung performance niya. Screen size niya okay na okay for gaming, maganda naman. Kaya kung ML lang naman ang lalaruin nyo dito, or kung ML lang naman ang lalaruin nyo, paniguradong ma-handle naman yan pretty well netong Samsung Galaxy Tab A9 LTE. So yun, kung interesado kayo dito, available nga siya sa Samsung Official Store, sa Facebook, sa Shopee. Ilalagay ko na lang po yung link niya sa description box, i-check nyo na lang po yan.